Hindi ako makapaniwala na merong mga kuha. Kaya lang eto pong mismong mga reporter na ito, etong mga tagapagbalita ho na ito, mga bossing, sila mismo ho yung nandoon. Ano? Sila mismo ho yung nandoon sa lokasyon. Hindi kagaya ni Spencer Lacanyale. Nandun sa kanyang bahay, ubo ng ubo. Boss, baka malala ka na, ha? Baka pa-check up mo yan, boss. Baka TB na yan. Delikado yan, ha? O, tuloy. Sa'yo ha, News 5 correspondent, Bril Montalvo. Ayan. Yan. Ang question ngayon dyan ito ba ang tinuturo kong peace, love, and di ba? And harmony sa mga preaching mo. Tapos may bolo ka. Huwag mo parang nagugulat daw ang mga ibang member dahil peacefully praying daw. Tapos dumating yung police. May hawak na kayong bolo. So when you pray, hawak kayong bolo. Hindi lang tayo nakapansin, mga bossing. Di ba? Hindi lang ho tayo nakapansin, mga bossing. Sila din ho. Nagpipreach kayo, may hawak na kayong mga bolo. Excessive yung ginawang pagpapapunta ng kapulisan. Yan po bang paghahawak nila ng bolo, mga kababayan? Legal po ba yan? O baka tatapyas lang ng buko? Kaya 17 bolo. No? 17 itak yung nakita. Baka may tatapyasin lang ng buko, kukuha ng buko. O kaya ganun kadami naman yun. 'Di ba? May nakuha pang improvise. Oh. Actually, yan ang tapos duduraan nyo pa ang mga taong gumagawa ng trabaho nila. Dinuraan pala yung mga reporter, mga kababayan. No? Dinuduraan pala yung mga reporter. Grabe naman kayong dyan. Ang bababoy nyo naman. Tapos mga bagong gising ho, mga bossing, alas 4 ng madaling araw. Siyempre, baka yung iba dyan, hindi pa nag-toothbrush. Tas mandudura. Pag amoy mo batong mga to, mapapauwi ka na lang ho siguro, mga kababayan. Diba? Magpipiknik, kukuha ng dahon ng saging. Kaya merong 17 bolo. Nora Tamura, shout out po sa inyo, ma'am. Sir Ed Harry, shout out sa iyo. Eto, sabi ni Rivers, dinuraan, water cannon, binato, pinalo ng tubo. No? Yung mga kapulisan ho natin yan. Kaya ho, talagang yung mga nahuli na mga gumawa niyan, wag ho tayong magtataka, mga kababayan, na talagang baka maoblo ho yung mga yan. Baka ho talagang maoblo yung mga yan, mga bossing. O tuloy. Tatadyakan nyo pa yung cameraman, di ba, na nagtatrabaho din lang? Duruan. So is that what is being taught? I hope not, and I hope so na all of you still maintain love and sila parang biyasa ho sila sa mga ganyan, mga bossing Kasi yung mga paghawak ng mga gulok na yan ganyan, so mapapaisip ka talaga. Ito ba yung tinuturo sa loob ng KOJC? Ganyan ba yung mga nangyayari sa loob ng KOJC, mga bossing? Peace in your hearts, because at the end of the day, you're protecting your own. We're also, at the end of the day, we're also doing our jobs. Nagtatrabaho lang mga tao namin. We understand na yung suporta nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi natin, we will not take that away from them. Pero yun nga, hopefully, dapat maayos, di ba, na makikipag-usap. Tapos, sasabihan nila yung Davao Police, excessive force. And yet, excessive response ang ginagawa nila. Ayan. Nasobrahan sila sa ganun Hindi na nga ho kumikilos yung mga kapulisan. Halos yung iba, nakatayo na lang ho doon, mga bossing. MMA ata ang tinuturo. Parang hindi Parang ibinabalik doon sa panahon ni Bonifacio. May mga gulok daw ho, mga bossing. May mga gulok, po? Grabe yan, tas merong improvise na beng-beng. Water cannon pa kayo. Water cannon nga nila yung ibang mga actually, sinabi nung legal counsel nila na magsasampa nga sila ng mga reklamo. At isa sa mga isasampa nilang reklamo ay yun nga dahil when they served when the PNP SAF, Special Action Forces served the arrest warrant or went to the properties of KOJC, alas 4 na madaling araw. Grabe, nabasa ko. Boss, may video si Ballpoint about kay Kibuloy na nagbabanta sa mga tauhan niyang tatalikod sa kanya.
Kaya yung iba takot, ay kung totoo man ho ito sige nga matanong natin kay Sir, no? Itong video na ito, maipakita natin dito. Grabe 'yan kung ganun, no? Yan ang diktadura kapag totoong merong ganyan nga, mga kababayan. Hanapin natin yan, ipapatanong natin yan kay Sir Ballpoint, ano? Tuloy. Araw, parang time of worship din nila yun. Well, di ba, isa sa mga tinuturo ni Jesus Christ is He was not sin, cast the first stone, di ba? So, di ba nagagalit sila sa police dahil excessive daw, sila rin ang excessive response. Di ba? Itigil na natin to. And di ba, sana at the end of the day, humarap na lang si pastor para tumigil ang violence, ma-resolve tong issue. Yun lang! He has the ways and means the money. He has the money. Mga members. He has the money, he has the lawyers, he has the resources to try to defend himself and prove that he is innocent. If he... kaso sir, wala siyang reason, para maipagtanggol yung kanyang sarili. Siguro, hindi pa buo o hindi pa kompleto yung mga sasabihin niya. Kaya hindi pa humaharap. Ako mga bossing, tayo, no? Typical, normal sa taong bayan, normal sa atin. Na kapag alam mo yung katotohanan, pag ikaw ay alam mo na walang sala, ikaw pa yung sasabihin? Ikaw pa yung didiretso doon, ikaw pa yung haharap doon. Halika, tapusin na natin to, ipapaliwanag ko yung sarili ko. Si Kibuloy, hindi. Siya yung nagsasabi na wala siyang ginawa pero hindi maipaliwanag ang kanyang sarili. No, sabi ni Teodoro, Omak, walang kwenta pagka-vlogger mo, boss. Di kayo makatulong hindi kayo makatulong mga sinasabi mo. Talagang hindi makakatulong to kay Kibuloy. Buti pa ibang vlogger, dami pang natutulungan. Maghanap ka ng charity vlogger. Si Jay Guevara, charity vlogger yun, di ba? Kaya lang, hindi mo daw alam kung saan pupunta yung pera. Tulong pala hinahanap mo usapang politika to, boss. Naliligaw ka ng landas. Punta ka doon kay Jay Guevara, charity vlogger daw dati yun. Hindi mo nga lang alam kung saan daw pupunta yung pera. Sakit nun kapag gano'n, mga bossing. No? Yung kumakalat sa social media na ang issue sa'yo, nangi-scam ka ng pera, masakit yun, ha? Makapal na lang ang apog kapag hindi nasasaktan sa mga ganun, ho. Mga kababayan. Biruin mo, tulong ang hahanap. Kay Wamos! Tulong pala. Charity vlogger pala hinahanap nito, ba't hindi pumunta to kay Jay Guevara? Di ho ba? Mga kababayan, yun nga lang ang tanong, saan pupunta ang pera?